So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to ay mula na naman kay The News Board. So, meron itong pamagat na kakapasok lang nagdeklara na PBBM. Klarong tuluyan si Duterte matapos na shock ang maka-China. So, tinatanggi pa nila yung word na maka-China. No? Tapos, ang kinakampihan naman nila is China. So, yun na, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, na mabagat ng video ito, kakapasok lang, nagdeklara na PBBM, klarong tuluyan si Duterte matapos na siya ang maka-China. So again, the news board, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Doon ng social media, Marcos. Ulit. Wait lang. The Itong news maiit board. na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos, Duterte, gera to, Ate Escudero, nabisto. Matapos ang matinding palitan ng Marcos at Duterte sa pagdaan ng kampanya, abay malinaw na ang posisyon ni Pangulong Marcos sa impeachment. Wait lang ba? Up until now talaga, naguguluhan pa rin talaga ako sa side ni Chis Escudero. Saan ba talaga siya? Maka Marcos or maka Duterte? Ni Inday, sa kabila ng delaying tactics di umano ni Escudero at mga alipores ni Duterte. Malinaw na dun sa kanyang kampanya, halimbawa yung unang araw at yung mga sumunod nung sa Lawag, sa Iloilo, sa Davao mismo, malinaw na open warfare ito. Binanggit na niya yung mga matagal nang binabanggit, yung usapin ng Tokhang, binanggit na niya yung West Philippine Sea, yung betrayal ng mga Duterte, binanggit na niya yung corruption. Nako. So, ngayon mo lang nakita yung presidente na nagsasalita ng ganito. Tama, min. Tapos, sobrang galit na galit pa sila sa Pangulo niyan. Alam niyo kung ano yung remarks ng mga DDS niyan? Ang sama ng ugali ng presidente. Ganyan pala si PBBM. Anak ng titing, prinubok nyo yung tao, sinabihan nyo na weak leader, tapos kapag babanatan kayo ng ganyan, nag-iiyak kayo. Yung simpleng nga lang parang nagde-deliver lang kayo ng suka, nililiteral nyo. Diba na, grabe si PBBM, yung mga nagde-deliver ng suka, minamaliit. Mas worse nga kayo pinapadedo nyo yung mga kalaban nyo anak ng teteng. Pudo sa Davao. Anong ibig sabihin nito? Mensahe ito sa kanyang mga kaalyado sa Senado na are you with me or are you against? May commandment ng Constitution. Utos. Nasimula na ang Senado as a trial court. Ngayon, naglabas na rin ang presidente. No? Ito ay guhitan na. Ito ay gera na. Kayo ay kakampi. Anyways, courtesy din pala kay former Sec Ronald Llamas. Ba sa gera o hindi? Dapat majority ng Senado kampi niya. Diba? Administrasyon ng karamihan doon Ibig sabihin, paano yan? Clear signal sa kanila. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang alinlangan. Yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na pwede lamang humingi ng special session yung presidente kung yun ay i-request ng Senado at kung yun ay in relation lamang sa legislation. Wala sa Constitution yun. Ang linaw-linaw, the President can call for a special session. Walang qualification. Ito ay para lamang sa legislation or ito ay para lamang or ito ay hilingi lamang ng Senate President. So, walang ganung klase. So, malinaw kung saan kayo mas maniniwala kay Chis Escudero ba or sa Constitution. Okay. Di ko alam kung saan nilugot ni Senate President Escudero. Dahil ang linaw-linaw sa ating konstitusyon, yung utos, shall forthwith proceed. Ibig sabihin, ngayon din. No? May mga iba dyan nagsasabi, iba-iba daw ang definition ng forthwith. Hindi ko naman alam kung saan diksyonaryo nila kinuha yun. Dahil lahat ng diksyonaryo, ang linaw-linaw ng definition ng forthwith. So, lahat yan is about political calculation. Kung ang tingin nila, yung kanilang political calculation na dati ay parang i-delay. Wait lang Natawa ako sa picture. Bakit nakaiyak si dyan? Sino yan? Si Budots yun. Ba't ganyan yung mukha niya? Tapos si Amy Marcos, at So, maka-Duterte nga talaga tong mga to. Ang impeachment, ang trial, kung may popular pressure, yung kanilang political calculation ay magbabago rin. No? Dahil survival nila ang nakasala. Kung bubuksan yung bank account ni Vice President Sara, dahil sa impeachment, bubuksan ng AMLA. Tapos mapapatunayan na may pumasok ng milyon-milyon pera sa mga drug lords, overlords, lahat ng klase ng lords. Grabe. Hindi nila ito. Lahat ng klase ng lords. So ayun, magandang bagay nga yan na matitignan yung bank account ni VP Sara. And at the same time since naman yan, gagawin pa lang, 'di ba, na bubuksan pa lang yung bank account ni Sara. Expect na natin na if ever may mga laman na pera dyan, like 125 million or
million na pera na pumapasok sa Pogos or whatsoever. Kung if ever may nakita silang ganyan, expect na natin or i-expect na natin na parang ipapalabas yan, 'di ba? Ipapalabas yan ng mga Duterte or sa kampo nila na fake news yan or gawa lang yan. Kasi ganyan naman sila kapag nahahainan sila ng ebidensya, pinapaano nila na planted, set up, or whatsoever. 'Di ba? Pero kapag sila yung gumawa ng mga kabulastugan like for example yung Fulbron video kahit halatado naman na edited, 'di ba? Kapag sila yung nagpalabas ng ganyan, pinapaliwala nila sa mga supporter nila na totoo to ha, authentic to, pina-authenticate na namin to. So something like that pa. Asahan daw nila na asahan daw nila na i-debunk yun ng kabila or itatanggi yun ni PBBM. Natural, itatanggi ni PBBM yun. Hindi naman talaga siya yun. Diba? So, yun. Nakita dito sa may tenga, ayun, nga sila na sobrang layo kay PBBM nung nasa video. So, itong naman itong sa mga bank account naman na ito, I think may mga date naman siguro na nakasave dyan. So, I think kahit anong gawin nila dyan is hindi talaga siya, mahihirapan silang itanggi. Diba? Or kumbaga, mahirap siyang i-fabricate. Diba? Kasi I think naman yan, nakasave naman yan sa diba? I think may kopya yung bangko niya. Yun lang naman. Yung pa nga yung dati na mga bank account daw ni BP Sara, tinanggi nga nila na parang sila na, hindi naman kami ang nagbukas ng bank account na yan. Paano, ano ba yung mga bangko na yan? Diba? Akala ko ba stricto sila sa pagpapapasok ng mga kliyente nila or client nila. Tapos ganyan, bigla na lang may tao, dummy account or may ibang tao na gagawa na lang ng bank account ni VP Sara. Tapos vice president pa siya. 'Di ba? So, do you think maniniwala kayo dun na hindi talaga si VP Sara yung may gawa ng bank account na yun? Naalala nyo yung nag-viral? Tinanggi nila yun Tuloy itong impeachment forthwith. Ibig sabihin ba yan ay pinoprotektahan nila ang isang kriminal? So may ganun din pressure. Pag nabuksan yung bank accounts ni Sara at makita na meron nga totoo na mga pinanggalingan ng pondo galing sa mga criminal elements. Matapos aminin ni Duterte na mahina ang kanyang partido, abay grupo ni Digong nakipag-meeting agad sa China at to the rescue ang komunistang grupo. Kaya naman buwelta ng isang matapang na Marcos supporter. Nakakatakot ito na kung saan si Digong at ang grupo niya ay nakipagpulong pala sa Communist Party ng China. So ano nga ba? Tapos tinatanggi pa nila yan. Ang kadahilanan kung bakit nakipagpulong sila. Actually, wala namang problema kung makipagkaibigan tayo sa ibang bansa. Sa bagay, hindi naman tayo magtaka dyan kasi si Digong, komunista talaga yan noon pa. Baka pag nanalo ang hilera ni Digong, magiging province of China na ang buong Pilipinas. Ito, nakakatakot at nakakabahala po ito mga kababayan. Bakit? Nakipag-alyansa o nakipagpulong sila sa mga komunista sa China. So ano po bang mangyari kung sakali manalo ang PDP laban, ang grupo ni Digong? Hindi po ba kayo nababahala? Kapag grupo ni Digong ang mananalo, kapag grupo ni Digong ang mapasok ng mga senador, lahat ng kasalanan na pinataw kay Sara mawawalang bisa. Bakit? Of course. Mawawala talaga yan. Di ba? Kaya nga yan yung ginagawa nila ngayon, sige, napapansin nyo, si PRRD yung banat ngayon. Kung tutuusin nga, hindi na nga dapat magsalita si PRRD, di ba? Kasi wala naman na siyang posisyon na tatakbuhan. Pero bakit siya yung salita ng salita ngayon kahit hindi naman siya tumatakbo? Kasi siya yung siya yung sinusuportahan talaga ng taong bayan. So lahat ng sasabihin niya, regardless kung threat man yan, joke man yan, false man yan, or whatsoever, paniniwalaan ng taong bayan yan. Kita nyo naman, di ba? Kahit nga nung pagbanggit ni PRRD na pasabugin or diduin natin yung 15 na senador na yan. Tumatawa lang yung mga supporter nila. Ewan ko kung anong nangyari sa mga utak nila, bakit masaya pa sila sa mga ganyang banat. Sila na ang powerful. Tandaan ninyo, hindi lang West Philippine Sea ang ibenta ni Digong. Yun Buong Pilipinas ang ibibenta niya sa China. Tandaan nyo yan. Kung ang West Philippine Sea wala tayong magawa kasi dahil sa bunga at resulta ng gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping. Sabi nga ni Gadon, kapag hindi na presidente si Duterte, wala nang lakas si Sara. Malakas lang si Sara noong 2022 kasi kakababa lang ni Duterte. Mula 2022, nabulgar lahat ng baho ng mga Duterte. Kasama na dyan yung Pogo, kasama na dyan yung mga Chinese spy, kasama na yung droga. Lahat yun, baho nila nalabas isa-isa. Sa tingin nyo, yung bumoto kay Sara ng 32 million bilang vice president, maniwala pa kayo na buo yun? Bakit 2 million na nga lang natira eh? Ako nga mismo na vlogger supporter niya noon, nagsisi. Tao pa kaya? Tanong ko lang din po sana yung reaction nyo.
maganda din yung ano na parang syempre sa side ni PBBM, sa side ni BP Sara. Kasi milyon-milyon yung bumoto sa kanila. Biruin nyo, 30 milyon, di ba? So I think ito yung time ano na hindi natin ang tawag dyan, hindi natin pwedeng bilangin yung 30 milyon na yun na tawag dyan, meron pa rin yun. Diba? For example, yung mga bumoto din kay BBM, meron din namang mga supporter ni BP Sara nun. Diba? So expect natin na nahati na talaga yung mga supporter nila. I think hindi nga hati. I think baka nasa 20-80, di ba? 80 kay PBBM, 20 kay BP Sara. Nagkataon lang talaga ngayon na si BP Sara yung nabakbakan talaga. Yung mga issue niya yung umalingasaw eh. Di ba? Kaya malaki talaga yung pagbagsak nila. Tapos si BP Sara pa, hindi pa naging maingat sa mga pinagsasasabi niya online. Ayun, mas lalo tuloy siyang lumugmok. Dagdagan pa ng confidential funds niya na hindi niya maipaliwanag kung saan nga ba dinala yun or ano nga bang nangyari doon. Ay, wala na. Tagilid na. Buti na lang talaga, nandyan yung tatay niya na willing din siyang saluhin. I think si PRRD na bibigyan na sa kanya. Sa mga naging matapang na pahayag ni Pangulong Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, tila tumutukay sa nakaraang administrasyon. Ayon mismo sa Pangulo ay pumayag na gawin umano nga probinsya ng China ang Pilipinas, ibinugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Ano pong masasabi niyo doon? Ako po, I think we welcome those remarks. Personally, gaya ng sinabi po natin in the last press con, it's about time po naging issue-based po tayo, especially for elections. Hindi na po tayo personality politics. During the last time that we had this discussion, I believe yung pinag-usapan natin dito ay kung ano yung stance po ng senador tungkol sa impeachment complaint. And now we have brought to the fore other issues po. No? Anong stance ng ating mga senador sa EJK? Anong stance ng ating mga senador sa China, sa West Philippine Sea? And I think it's a good thing. It is well appreciated po siguro na na-highlight po ito ng ating presidente. I'm not saying po that it should resort to, kasi yung iba po, based on those statements, may nagsasabi na smear campaign. I don't think it's smear campaign when we're just talking about issues po. We're talking about issues. How do these candidates feel about these issues? Where do they... Nagkataon lang talaga. 'Di ba? Pero para sa akin, meron talagang halong konting politika lahat eh. 'Di ba? Especially kapag ganyan, politiko to politiko yung naghaharap-harap. It's just, malas lang talaga sila. Kasi yung mga baho nila yung lumabas. Yan lang. stand. So I think it's very important now na sa tambayan dapat maalala po natin yung mga issue na ito kapag nagboboto na po tayo, bumuboto. We have to consider po where their stances. General statements naman po yun, but they are powerful statements. I think it really highlights po the need to really look into the credentials, not just yung achievements, but their stances po rin po talaga. So personally, unfortunately, nagiging malaking headliner po yan, Team Pilipinas versus Team China. And syempre doon tayo sa Team Pilipino, di ba? Team Pilipinas tayo. Pero hindi tayo lahat. Or hindi lahat tayo kasi syempre sa team nila sa kabila, wala eh. I think inaano pa nila yung China eh. Tapos tinatanggi kayo nga mismo yung humusga. Kung nakita nyo yung tawag diyan, interview ni Lambino, senator yun ni PRRT. Kung makita or marinig mo yung pinagsasasabi niya about sa China, do you think pro-Filipino pa siya noon or pro-China na siya? Diba? Like, sinabi niya doon na hindi daw natin kaaway yung China, hindi natin inaaway yung China. Kasi yung trade relations natin, yung people to people relation nata yun. Tapos, basta mga transaction daw natin sa China, pwedeng masayang daw dahil sa girian natin dito sa China. Nakakalungkot lang kasi hindi nila tinitignan yung side na tayo yung binubuli ba. Diba? Parang na victim blaming patuloy tayo na parang dahil din kasi sa inyo yan Pilipinas. Diba? Kasi masyado kayong tawag dyan hot. Actually hindi naman talaga tayo hot eh. Tayo lang talaga yung inaabuso ng diba? Ng Chinese na to. So, suriin po talaga natin kung ano po talaga yung stance natin. There will be a lot of campaign promises, there will be a lot of statements na he said, she said, but at the end of the day, saan po talaga sila talagang nakatayo? Yun po ay kasing issue dun. In addition to that, I think the president is coming from a position where the effects of these bad policies, the effects of this we still continue to feel it. No? Being the president, meron naman siyang access doon sa nangyari na mga policy na hindi talaga epektibo. So I think that's where the president wants to be very clear about it na there are certain issues and policies before that we up to now nakikita natin yung effects, yung effect ng West Philippine Sea, the aggression of China against our fishermen, ang ating sa Coast Guard, the effect of the POGO in the previous administration. Tapos tuwang-tuwa pa yung mga DDS na yan na kesyo tawag dyan, wala daw gulo dati sa time ni PRRP. Diba? Tapos malaman-laman natin meron na palang gentleman's agreement, diba?
Nakakatawa pa dyan, sabi nila, "Uy, do you think nung nagkaroon kami ng gentleman's agreement ng China, hindi na namin nire-repair yung barko na yan, yung BRP Sierra Madre na yan? Nire-repair namin, hindi lang namin pinapaalam sa China." Something like that pa na, oh my goodness. Bakit tila kumukuha na tayo ng validation sa China? 'Di ba? Parang tayo pa no, parang tayo pa yung nag-adjust, 'di ba? So ano 'yun, galawang pailalim na lang para lang ma-repair yung barko. Tapos hindi lang ipapaalam ng China kasi baka magalit yung China. So anong pinagkaiba dun sa isinuko na talaga natin yung teritoryo natin? Kasi for me, dapat lang na ipakita natin sa China na re-repairin natin yung barko na yan kasi syempre outpost natin yan dyan eh. Kung mawawala yan, mas lalong tatapang yung China. Ngayon, hanggang ngayon, niraramdaman natin yon at marami pang iba. No? So I think the president wants to track a direction where these possible senators, no, and mga candidates would have to really draw the line whether they want to pursue his administration's policies of, number one, we can curb illegal drugs and illegal syndicate without even making so many bodies lifeless in the streets. There are certain policies that we can implement without necessarily resorting to violence. That's number one. Where do you stand on this ground? Number two, when it comes to the incursion of China, where do you... Yung sa war on drugs din, di ba? Ang gusto ng mga DDS na yan or sa ng kabila, idaan sa sa tukhang or tsutsugin yung mga DICAS. Tapos ngayon, nung time ni PBBM, meron silang nahuli, meron silang na bypass na mga sandamakmak na mga drugs. Alam nyo naman kung ano yung comment nila doon. Wala yan, set up lang yan. Pakitang ano lang yan. So ano ba talaga yung gusto nyo? Diba? Kahit nasabihin naman natin na mahahandle ng Pangulo yung droga without killing. Isasabihin nyo lang din naman na hindi naman yan totoo. Set up lang naman yan. Gawa-gawa lang naman yan. Diba? Gusto nyo kasi kayo lang lagi yung paniwalaan. Like hindi na kayo or hindi nyo na ewan ko kung or siguro close-minded na lang talaga. Diba? Sobrang close-minded na lang talaga ng kabila. You stand on this ground? Would you be for the Philippines and protecting the integrity of the country, or whether you be kowtow to the Chinese incursions? So I think this is a very clear position where the president wants to educate the public that the effects of the past policies of the past administration hanggang ngayon nararamdaman natin, and we're doing so much to addressing those questions. So ako naniniwala ko dun sa stand ngayon ng presidente na sa panahon ngayon ang politika hindi dapat tama nga sinabi ni Kong Rog, hindi dapat siya personality based. The people should be given information, the accurate information, so that they can decide on their own, not based on which person they would prefer to see there in the Senate, but based on the candidate's stand on certain important national issues. Tama. Kaya nga sabi ko sa inyo national issues talaga yung importante ngayon, kapag magluluklok tayo ng senador. 'Di ba? Senador about sa West Philippine Sea. 'Di ba? About sa national mga dito sa bansa natin, dito sa loob. 'Di ba? Kung titingnan natin yung mga senador ba kung die hard ba sila sa mga idolo nila or die hard sila sa Pilipinas. Kasi nakakahiya naman para sa kanila na tayo pa mismong mga nagboto sa kanila, nagluklok sa kanila yung mag-a-adjust. Di ba? Kakainis yung ganyan yung sa West Philippine Sea pa nga lang, makikita mo na lang yung mga senador na ano ba talaga? Bakit tila mas pinapaboran nyo pa yung China? Tapos, sinasabi ko sa inyo, kapag maglagay talaga kayo ng mga pro-China, mas lalong gugulo or mas lalo tayong mahihirapan na agawin yung West Philippine Sea natin. Kasi ngayon pa nga lang ginagawa ng Pangulo lahat ng makakaya niya, tapos biglang hihiritan ni number 1 senator si President na mukhang natatapangan ata ako sa ating Pangulo. Alangan, dapat yung Pangulo talaga natin yung pinakamatapang, especially sa mga national issues. Kasi kung weak yung Pangulo, which is yun nga, ayaw nyo nga ng weak leader, di ba? Tapos ngayon naman, kapag ginagawa ni PBBM yung best niya, ayaw nyo rin. Or sadyang ayaw nyo lang talaga na mapamahal si PBBM sa mga tao. Di ba? I think yun yung malinaw na explanation doon. Ayaw nyo lang talagang mapamahal si PBBM sa mga tao.
Po. And sorry, last na po, Kung Sia. Just a quick follow-up. You have a statement din po kahapon about, just to have it on record, can you just please elaborate your statement na NBI should look into former President Duterte's kill threat against senators? Well, it's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no, to threaten. I mean, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senators. In the past, we've heard him threatening illegal pushers, drug syndicates, etc. Napatahin itong mga illegal drug lords, tsaka mga illegal pushers. But he mentioned that he made those threats in the context of the war against drugs to curb, to free our streets from the illegal drugs syndicate. But this time it was said in a context where he has candidates, and there are also candidates on the other side running for the same position. Kaso lang, wala na. Napaniwala na nila yung mga supporter nila na joke nga lang daw yan. Wala na. Tinotolerate na nila eh. So, medyo hindi siya, para sa akin, it's really, it concerns, it should concern all of us. Because hindi dapat man normalize yung salita na patayin. But it's the issue really, my point that I'm trying to drive at is, if you're an individual who enjoys or wields a certain influence, you have to be more circumspect about what you say because people, your followers, may think it na seryoso ka. That's why, Tama. pag sinasabi na joke, when will it end? We don't Tama. know which one is joke and which one is not. Tama. So I think we have to be Pwede lang kasing pwede lang kasing lang gawing escape yung yung joke nila eh. Kahit nasabihin natin na totoo na pala yung mga hinanaing nila. 'Di ba? Or mas grabe na sila Sila tuloy yung mas mag-aabuso sa free speech. 'Di ba? Kasi wala kapag magsasabi sila ng mga negative na talaga, wala pwede nilang ilusot yun sa joke. Ika nga nila yung mga joke daw ni Vice dati na para medyo hindi ka guilty, lalagyan daw ng charot sa dulo. So parang ganito lang din yun. Biruin nyo mag-death threat ka ng 15 senators tapos biglang, tsaka hindi sinabi ni PRRD na joke yun ha. Yung mga alipuros niya lang, yung mga kasamahan niya lang na joke lang naman yun, parang hindi nyo naman kilala si PRRD. Diba? Mula pa talaga sa kanila na sobrang iniiyakan yung sinabi ni PBBM na itong mga kandidato sa kabila parang nagdi-deliver lang ng suka. Ayun. Kumuha ng simpatya sa mga nagdi-deliver ng suka. O yung mga nagdi-deliver ng suka, payag ba kayo? Minamaliit kayo? Something like that agad. Diba? Hindi nila na figure of speech lang yun or whatsoever. Yung problema kasi sa kanila, sila lang yung pwedeng mag-joke eh. Sila lang yung pwedeng sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. Yung kay BP Sara pa nga lang eh. Sobrang laglag na nun. Biruin mo, pagbantaan mo ba naman yung president, yung first lady at yung speaker, di ba? Nasanay kasi kayo sa mga death threat eh. Kala siguro nila, masarap pakinggan. more circumspect about how we say things out in the public, especially if the occasion calls for a choosing of new leaders in the country. So yun yung aking position doon at pananaw na hindi dapat agad-agad natin ma-normalize at ma-trivialize yung mga threat na dali-dalian mo lang sabihin. Action lang po, according to the latest results of the Tanjere survey, 73% of Filipinos daw would prefer na humarap si Vice President Duterte sa impeachment trial. So that's like 3 out of 4 Pinoys. Your thoughts? Grabe, 70% na. So at least lumaki na talaga. Kasi sobrang sobrang wala talaga. Ewan ko ba, ito kay BP Sara, parang sobrang palpak ng mga ginagawa niya. Di ba? Grabe kasi yung emosyon niya eh. I think it's a true reflection na lang po, no, siguro. Nandiyan na, may survey na po, na that doesn't speak po siguro on the support or of the impeachment. It just really speaks about the trial itself. At kung gusto ng taong bayan ay magkaroon na tayo ng trial. The issues are very clear, the questions are clear, and I think all we need now are the answers and the proper venue that they have always sought. President para sa House of Representative, As mentioned before, these issues, hindi po yan bago sa atin. We've had our hearings in the budget. Hindi naman po na we were not afforded the opportunity with the appearance and the answer. We had our good government committee. Didn't afford us also yung appearance and answer. Not the proper venue daw po. When it came to the Quad Committee and questions on certain aspects of the EJK, did not appear, or when she appeared, hindi po the proper venue. Chose not to take the oath. All of these roundabout ways, only to say po na parang hindi po yung proper venue. Ngayon po, we have the opportunity. An impeachment court is the proper venue. 73% of the Filipinos agree that this is the venue. Dapat na po siyang mayo dito and to answer these allegations. And 73%. Tapos, well, itong sa survey din medyo nalilito din tayo sa part na yan kasi kung dito sa admin ni PBBM yung magsusurvey, wala, mataas or negative yung mga nilang Duterte. Pero
Pero kapag dito naman sa side nila Duterte yung nagsusurvey, sobrang high naman ang rating nila. So, parang tayo lang yung niloloko ng mga survey na yan. Pero I think itong about sa sa impeachment ni VP Sara na parang 73% ng Pilipino yung gusto na talaga na maano si VP Sara. I think mas naniniwala ako nito kasi syempre i-death threat mo ba naman yung presidente, di ba? Yung asawa niya. Tapos yung confidential funds pa. Sunod, patong-patong kasi yung issue kay Bibi Sara. Kaya hindi siya malabo na gano'n na talaga karami yung Pilipino na gustong mapatalsik siya or imbestigahan siya, mapanagot siya, something like that. Finally put to rest all of these allegations. Whether ako personally, of course, as part of the prosecution, I believe in this case. I believe that we can establish guilt. But for most of the Filipino people, whether we succeed in establishing guilt or not, at least to clear the air already, stand and be answerable for this. And I don't know if that survey would have any effect. Kasi as it stands, nakalimbo pa po tayo, hindi pa nakakontinue yung impeachment court. But I think that's just to be expected po yung survey results. Wala namang may gusto na may tanong na hindi na isasagot po. No? I think it's very clear to the Filipino people, and we want answers. Yun lang po. We want answers talaga. Kasi pera ng taong bayan na yung usapan dyan eh. Di ba? Pera ng taong bayan yung usapan. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video nyo na yung mula kay The News Board. So supportahan nyo yan. Tapos panoorin nyo rin yung videos niya. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin The News Board. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoids, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, courtesy natin sa House of Representative kay Sir Llamas, at saka, sino ba yun? Basta supportahan nyo na lang yung mga nabanggit dito sa video to, diba? So, yan lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, ayun naman, kita nyo naman na parang patuloy si Chis Escudero ni Sir Llamas na parang, uy, ba, san ba yung mo dyan? Bakit ganyan yung pagkakaintindi mo? So, ang lang talaga natin dito is, marami namang nagko-comment na kasi nagtanong naman na talaga ako dati na, kayo ba guys, do you think saan ba yung kamay ni, dito ni Chis Escudero, sa Maka Marcos pa or sa Maka Duterte? So, maraming nagsasabi na sa Maka Duterte daw, So, medyo pala yan, medyo tricky pala yan. Ang tanong lang natin dito is, kayo ba guys as a Filipino, as a, ikaw individual Filipino, what time mo ba gusto na simulan yung impeachment trial? Before election or after election? Comment nga kayo sa baba ng opinion nyo. So, I think na-explain naman yan na dati na parang kapag sa ngayon, medyo may risk pa rin siya. Kapag ngayon, kasi may mga senador pa rin si Duterte na nandyan sa Senado. Tapos, kapag next election naman, medyo mas grabe yung risk doon. Diba? Though, hindi naman talaga natin sure na mananalo lahat ng senador ni PRRD. Kasi kapag madagdagan niya ng mga pinklawan din ng mga senador, baka mas lalo talagang lulubog si VP Sara niyan. Pero kung yun nga, kasi hindi naman natin pwedeng maliitin itong mga senador ni PRRD kasi kita nyo naman kung paano pinopromote ni Duterte yung mga senador niya, di ba? Grabe yung hype, man. Like, hina-hype talaga nila. Tapos, syempre, may mga vloggers pa sila na grabe kung mag-endorso ng mga senador nila. Like, Kibuloy. Ha? Kibuloy. Ha? Ipapaboto nila. Philip Salvador. Isipin nyo yan. Philip Salvador gusto nilang iboto. Kahit na sa mga DDS mismo nang galing na, guys, actually, hindi talaga karapat-dapat si Philip Salvador sa mga boto natin. Pero please, iboto na lang natin para hindi ma-impeach si VP Sara, anak ng teteng. Maglalagay pa kayo ng Robin Padilla 2.0 dyan sa Senado. Nandun pa si Kuya Will pa. Hindi natin alam kung yung niya. Kasi syempre alam naman natin na may video dati, di ba, na inano ni PRRD si Willie na tumakbo ka.
'Di ba? Tapos ngayon, biglang nag-independent. Independent pa. Biglang nag-independent. 'Di ba? Akala niya siguro makakalusot siya sa mga ganyan-ganyan niya. Tapos may pasabi pa si Willie na parang, uy, kung tawag yan, kung ang ano talaga ng ebidensya is guilty si Sarah, sige, i-impeach ko yan sa something like that pa. So, ewan ko kung totoo ba yan. Kung totoo yun, edi maganda. 'Di ba? Pero syempre, pagka ganyang mga na dati, parang si PRRD yung nag-ano sa kanya, tapos naging independent pa siya ngayon, medyo tricky siya, 'di ba? Tapos yun nga, dito naman sa senador sa side ni PBBM, kasi may nakita akong survey na naman. I think galing yun sa sa tawag dyan. Di, galing siya sa talaga sa mainstream media na survey. Tapos alam niyo kung sino yung top 1 nangunguna na senador? Si Bong Revilla. Grabe na talaga tong mga taong to. Sobrang fan na fan talaga nila yung mga artista, no? Ewan ko ba. Tapos yun, si Lito Lapid, karga din. Ay, nako, Pilipinas. Bahala kayo dyan. Wala talaga, men. Ewan ko ba tong mga kababayan natin? Basta sikat, basta kilala, basta artista, basta action star, yun yung binoboto eh. Ewan ko ba? Bakit ganyan yung mindset ng mga kababayan natin, ano? Nakakainis eh. Grabe. So, kayo na masasabi nyo dun? Anyways, comment nyo nga sa baba kung sino-sino yung mga senator nyo. Let me know at the comment section. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, hanggang dito na lang muna. The News Sport Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.